2 AM. Nagising ako sa biglaang pagtunog ng telepono. Galing sa kaibigan ko. Kakakita niya lang daw sa asawa ko sa El Nido, Palawan na papasok sa isang mamahaling restaurant kasama ang ibang babae. Napalingon ako sa study room kung saan nasa kalagitnaan siya ng isang video conference. Tahimik akong nag-book ng pinakamaagang flight na nakita ko. 2 ampun. Ang tawag ng kaibigan kong si Sofia ang bumasag sa katahimikan. Nasa El Nido siya. At sinabi niyang kakakita niya lang sa asawa kong si Miguel na nakaakbay sa isang babae habang ginagabayan ito papasok sa isang marangyang restaurant. Pero nang lumingon ako sa study room, malinaw na abala si Miguel sa isang multinational video conference. Sa screen, kitang-kita ko ang mga mukha ng ilang ehekutibo. Narito lang siya sa aming kondo sa Bonifacio Global City. Paanong posible na nasa El Nido siya, na libu-libong kilometro ang layo, sa parehong oras? Nagpasya akong kailangan kong lumipad patungong El Nido para alamin kung sino ang imposibleng kamukha na ito. Ngunit ang katotohanan ay mas kakaiba pa sa anumang naiisip ko. 2:10 AM. Ang pagring ng cellphone ko ay parang kutsilyong humiwa sa katahimikan ng kwarto. Kinuskus ko ang aking mga mata at kinapa ito sa nightstand. Nakakasilaw ang liwanag ng screen. Nakasulat ang pangalan ni Sofia. Hello? Sofia, anong nangyayari sa ganitong oras? Bago pa ako makatapos, isang hindi mapigilang hikbi ang narinig ko mula sa kabilang linya. Alessia, hindi ko talaga alam kung dapat ko bang sabihin to sa'yo. Pero kailangan mong malaman. Agad na nawala ang antok ko. Napabangon ako sa kama, nanginginig ang boses. Nasaan ka? Anong nangyari? Nasa El Nido ako. Kagagaling ko lang sa isang private resort. Pautal-utal ang boses ni Sofia habang pinipigilan ang kanyang emosyon. Nakita ko ang asawa mo. Nakaakbay siya sa isang babaeng naka-wine red na bestida. Sobrang lapit nila sa isa't isa, papasok sa isang fine dining restaurant. Napakaganda ng hubog ng katawan ng babae at nakaayos ang buhok niya sa isang eleganteng updo. Halatang hindi siya basta-basta. Walang kamalay-malay akong napalingon. May manipis na sinag ng ilaw na nagmumula sa ilalim ng pinto ng study room. 5 minuto pa lang ang nakalipas, dinalhan ko ang asawa kong si Miguel Santos ng isang basong maligamgam na gatas. Nasa video conference siya kasama ang opisina sa Dubai. Nasa screen ang mga pamilyar na mukha, si Mr. De La Cruz, ang VP of Operations, si Miss Garcia, ang CFO, at maging si Mr. Lim mula sa tech team. Huminga ako ng malalim. Nakakagulat na kalmado ang boses ko. I-send mo sa akin ang eksaktong lokasyon. Magbubuk na ako ng flight. Alessia, hindi ka ba galit? Paanong ang kalmado mo? Mukhang nabigla si Sofia sa reaksyon ko. Binaba ko ang tawag nang walang karagdagang salita. Malinaw na nasa isang pulong si Miguel sa kanyang study, pero kasabay nito ay lumitaw siya sa El Nido. Ano ba talaga ang nangyayari? Dahan-dahan akong lumapit sa pinto ng study at sumilip sa siwang. Nakaupo pa rin si Miguel sa kanyang desk, suot ang isang kulay abong knit cardigan sa ibabaw ng kanyang navy blue na pajama. Seryoso siyang nakikipag-usap sa screen. Paminsan-minsan, nagsusulat siya gamit ang isang ballpen. Sa ibabang kanang sulok ng screen, malinaw na nakadisplay ang oras. 2:15 AM. Nire-report ni Miss Garcia ang financial results ng nakaraang quarter, sumasabat paminsan-minsan si Mr. De La Cruz, at tahimik namang nagno-notes si Mr. Lim. Malinaw na isa itong totoong pulong. Dahil sa pagkakaiba ng oras sa Dubai, kailangan itong ganapin sa ganitong oras para tumugma sa kanilang project timeline. Bumalik ako sa kwarto, bahagyang nanginginig ang mga kamay habang binubuksan ang aking telepono. Naipadala na ni Sofia ang lokasyon. Isang restaurant na tinatawag na Vista Marina, sa isang coastal road sa El Nido. Nagpadala rin siya ng 3 litrato. Medyo malabo at madilim ang ilaw, ngunit agad kong nakilala ang likod ng lalaki sa larawan. Yung charcoal gray na cashmere coat espesyal kong pina-import mula sa Italy para sa kanya noong nakaraang buwan. Sa dulo ng manggas, may isang maliit at custom na burda na ako mismo ang pumili. Ang lalaki sa litrato ay suot ang eksaktong coat na iyon, habang nakaakbay sa isang babae. Zoom in ko ang babae. Isang mahabang wine red na bestida, nakataas ang buhok. Ang kanyang profile ay mukhang delikado, na may payat na panga, ngunit dahil sa anggulo,
Hindi ko makita ng malinaw ang kanyang mga tampok. Sofia, sigurado ka ba? Text ko sa kanya. Alessia, ilang taon na tayong magkaibigan. Paanong hindi ko makikilala si Miguel? Halos agad-agad ang reply ni Sofia. At yung quote, nakita ko na yan dati. Yan yung designer na galing Italy, na kinukwento mo sa akin last month. Inggit na inggit pa nga ako. Tulala akong naupo sa gilid ng kama. Gulong-gulo ang isip. Kung nasa El Nido si Miguel ngayon, sino ang nasa study room? Kung ang nasa study room ay ang totoong Miguel, sino ang lalaki sa El Nido? Sinubukan kong alalahanin ang anumang kakaibang kilos niya kamakailan. 2 linggo na ang nakalipas. Bigla niyang sinabing mag-enroll siya sa swimming lessons. Dati, ayaw na ayaw niyang mabasa. Noong nakaraang linggo, sinabi niyang may executive health check-up sa kanilang kumpanya. Ngunit sa pagkakaalam ko, laging sa Abril ang taunang check-up ng kumpanya. At lagi na siyang umuuwi ng gabi kamakailan. Sinasabing nasa huling yugto na ang isang bagong proyekto at kailangan ang kanyang direktang pangangasiwa. Nagpasya akong i-verify muna ang isang bagay. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang Smart Security System app ng aming bahay. Mayroon kaming mga CCTV na naka-install sa front door, dining room at sa pasukan ng study para sa seguridad. Hinanap ko ang video log ng araw na iyon at finast forward mula 6 p.m. Makikita sa footage na umuwi si Miguel ng 6:00 p.m. Sabay kaming naghapunan ng 7:30 p.m. at pumasok siya sa study ng 8:15 p.m. at hindi na lumabas pagkatapos noon. Malinaw ang timeline sa CCTV at walang anumang kahina-hinala. Ngunit ang oras na nakita siya ni Sofia sa El Nido ay bandang 10 p.m. Ang flight mula Maynila patungong El Nido ay tumatagal ng ilang oras. Maliban kung kaya niyang mag-teleport, imposible ito sa timeline. Muli kong sinuri ng mabuti ang CCTV footage. Bigla, may isang detalye na nakakuha ng aking pansin. Nang umuwi si Miguel ngayong gabi, suot niya ang Rolex na relo na ibinigay ko sa kanya sa kanyang kaliwang pulso. Ginastusan ko ng malaki ang relong iyon para sa aming ika-5 anibersaryo. Isinusuot niya ito kahit saan at hindi niya ito hinuhubad. Zoom in ko ang mga litratong ipinadala ni Sofia at tinitigang mabuti ang pulso ng lalaki. Sobrang labo ng litrato, ngunit may aninag akong relo sa kanyang kaliwang pulso. Isang silver na strap at ang disenyo ay kamukhang-kamukha ng kay Miguel. Hindi ito pwedeng mangyari. Bulong ko sa sarili. Nag-vibrate ulit ang telepono ko. Bagong mensahe mula kay Sofia. Alessia, kalalabas lang nila ng restaurant. Sumakay sila sa isang itim na Porsche at nag-drive pa Kanluran. Susundan ko ba sila? Nag-alinlangan ako ng ilang segundo bago sumagot. Huwag na, okay lang. Bumalik ka na sa hotel mo at magpahinga. Ako na ang bahala rito. Pero, magtiwala ka sa akin. Sa tingin ko, alam ko na ang gagawin. Pagkatapos ng aming pag-uusap, agad akong naghanap ng mga flight online. Ang pinakamaagang biyahe papuntang El Nido ay 7:20 a.m. Hindi pa huli para mag-book. Nang walang pag-aalinlangan, binayaran ko ang tiket. Pagkatapos ng lahat ng ito, bumalik ako sa pinto ng study. Nagpapatuloy pa rin ang pulong. Miss Garcia, sa pangkalahatan ay maayos ang financial report para sa quarter na ito, ngunit kailangan nating paikliin ang collection period para sa mga bayarin mula sa UK. Malinaw ang boses ni Miguel. Walang duda na boses niya iyon. Sanay na sanay ako rito. 3 taon kaming magkasintahan at 5 taon ng kasal. Ilang beses ko nang narinig ang boses na ito. May ugali siyang paikuti ng kanyang ballpen gamit ang kanang kamay kapag nagsasalita, bahagyang kumukunot ang noo kapag nag-iisip, at bahagyang yumuyuko pasulong para bigyang diin ang isang mahalagang punto. Pero, sino ang lalaki? Sa El Nido. Bumalik ako sa kwarto at binuksan ang closet ni Miguel. Ang charcoal gray na cashmere coat ay tahimik na nakasabit sa dulong kaliwa, may dust bag pa. Kinuha ko ito at binaligtad ang manggas para tingnan. Buo pa rin ang maliit na burda, walang anumang sira, nakakabit pa nga ang tag. Teka, bigla akong may naisip, nang bilhin ko ang coat na ito, 2 ang binili ko. Isa para sa kanya, at isa na balak kong ibigay sa pinsan niyang si Luis Santos. Mas bata si Luis ng 2 taon kay Miguel. Magkasama silang lumaki sa ilalim ng kanilang lolo at magkamukhang magkamukha.
Kung titingnan mula sa likod, halos hindi mo sila mapag-iiba. Bukod dito, magkasing katawan din sila ni Miguel, kaya't mahirap silang kilalanin kung pareho ang kanilang suot. Nang dumating ang mga coat noong nakaraang buwan, pareho kong natanggap. Ibinigay ko ang isa kay Miguel at inilagay ang isa pa sa closet ng guest room, balak ibigay kay Luis sa susunod na pagpunta niya sa Maynila. Kung ang coat na ito ay nasa closet pa, paano naman ang coat ni Luis? Agad kong kinuha ang aking telepono at tiningnan ang profile ni Luis sa isang messaging app. Hindi kami madalas mag-usap, pero nagbabatian kami tuwing holidays. Binuksan ko ang kanyang Instagram. Ang pinakahuli niyang post ay mula 4 PM kaninang hapon. Ang larawan ay isang asul na karagatan na may caption. Sa wakas, isang payapang hapon. Nakakaginhawa ang simoy ng hangin. Ang location tag ay Nakpan Beach, El Nido. Nakahinga ako ng maluwag. Siguradong si Luis iyon. Nagkamali lang siguro si Sofia. Ilang beses na niyang nakilala si Luis, ngunit dahil sa sobrang pagkakahawig ng magpinsan, hindi niya siguro sila napag-iba mula sa likod. Nang akma ko nang ite-text si Sofia para linawin, isang news alert ang lumabas sa aking telepono. Batang negosyanteng si Luis Santos? Nagbahagi ng Startup Insights sa Singapore Investment Summit ngayong araw, kinlik ko ang news article. Sa loob ay may ilang high-resolution na litrato. Sa mga larawan, suot ni Luis ang isang navy suit, nakatayo sa isang podium at nagbibigay ng isang madamdaming talumpati. Ang banner sa likod ay malinaw na nagpapakita ng petsa, December 28. Ngayong araw, nasa Singapore si Luis. Paanong posible na nasa El Nido siya sa parehong oras? Kaya, sino sa mundo ang lalaki sa El Nido? Isang alon ng pagkahilo ang dumaan sa akin at kinailangan kong kumapit sa bedpost para makaupo. Kung hindi si Luis, sino kaya? Posible kayang si Miguel talaga? Pero malinaw na nasa study siya at may pulong. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko. Maaari kayang pre-recorded na video iyon? Pero iwinaksi ko agad ang isiping ito. Nang dalhan ko siya ng gatas kanina lang, lumingon siya sa akin, ngumiti at sinabing, "Salamat mahal, matulog ka na." Malinaw na isang real-time na interaction iyon, hindi isang recording. Bukod pa rito, ang ibang mga tao sa video conference ay nagsasalita rin in real time, tinatalakay ang mga pinakabagong update sa proyekto. Hindi ito isang bagay na maaaring i-pre-record. Nagsuot ako ng robe at malakas na binuksan ang pinto ng study. Tumingin sa akin si Miguel, medyo nagulat. Anong problema? Gising ka pa. Ang mga ehekutibo sa screen ay lahat tumingin sa akin sa pamamagitan ng kamera. Ngumiti si Mr. De La Cruz at bumati sa akin. Mrs. Santos, sinasamahan niyo po ang asawa niyo habang nagtatrabaho? Kayo talaga ay isang huwarang mag-asawa. Tinitigan ko ng mabuti ang mukha ni Miguel at nagtanong, binibigkas ang bawat salita. Nasa Maynila ka ba buong araw ngayon? Oo naman, nasa Maynila ako. Kumunot ang noo ni Miguel. Anong problema? May nangyari ba? Saan ka nagpunta ngayon? May meeting ako sa opisina sa umaga na nanghalian kasama si Mr. De La Cruz sa cafeteria ng kumpanya, nakipagkita sa isang investor sa hapon at umuwi bandang 5:00. Tumingin siya sa akin na may nagtatakang ekspresyon. Alessia, anong nangyayari sa'yo? Hindi ako sumagot. Sa halip ay sinabing, patingin ng telepono mo. Telepono ko? Nag-atubili si Miguel sandali, ngunit pagkatapos ay ibinigay ito sa akin. Alam mo ang password. Binuksan ko ang kanyang telepono at tiningnan ang lahat call history, text messages, kahit na ang location data ng telepono. Lahat ng data ay nagpapahiwatig na talagang nasa Maynila siya ngayon. Hindi siya pumunta sa anumang airport o bumili ng anumang plane ticket. Miguel, kailangan kong istorbohin saglit ang meeting ninyo, sabi ko, humarap sa kamera. Mga Ginoo, maaari niyo bang kumpirmahin ang isang bagay para sa akin? Sa pulong na ito ngayong gabi, si Miguel ba mismo ang naririto mula simula hanggang katapusan? Nagtinginan sina Mr. De La Cruz, Miss Garcia, at Mr. Lim na may pagtataka. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Mr. De La Cruz. Oo naman, siya ito. Nakatingin kami sa kanya mula pa 8 PM. Mrs. Santos, may problema po ba? Huminga ako ng malalim. Wala, pasensya na sa abala. Pakiusap,
magpatuloy kayo. Isinara ko ang pinto ng study at sumandal sa pader ng hallway. Pakiramdam ko ay nawala lahat ng lakas ko. Bumalik ako sa kwarto at binuksan muli ang mga litratong ipinadala ni Sofia. Sinuri ko ang mga ito, isa-isa, ang likod ng lalaki, ang coat na iyon, ang proporsyon ng katawan, maging ang paraan ng kanyang paglakad. Walang duda na kaparehong-kapareho ni Miguel. Ngunit ipinakita ng CCTV na nasa bahay siya, kinumpirma ng kanyang mga kasamahan na nasa pulong siya, at pinatunayan ng location data ng kanyang telepono na nasa Maynila siya. Kaya, sino sa mundo ang lalaki sa El Nido? Bigla, isang tao ang pumasok sa isip ko. Si Adrian Reyes. Si Adrian ay kasama ni Miguel sa kwarto sa kolehiyo at kanyang matalik na kaibigan. Higit sa lahat, ang hitsura at pangangatawan ni Adrian ay medyo hawig kay Miguel. Noong kolehiyo, madalas silang napagkakamalan. Nang maglaon, lumipat si Adrian sa Cebu para magtayo ng negosyo at ilang taon na naming hindi siya nakikita. Nahanap ko ang kontak ni Adrian sa aking telepono. Wala akong makitang anumang kamakailang aktibidad. Nag-atubili ako sandali. Pagkatapos ay nagpadala sa kanya ng text. Hi Adrian, kamusta ka na? Naghintay ako ng mahigit 10 minuto, ngunit walang reply. 3:60 AM. Hindi ko na kinaya. Humiga ako sa kama at pinilit ang sarili kong matulog. Kailangan kong lumipad patungong El Nido kinabukasan, kaya kailangan kong mag-ipon ng lakas. Ngunit sa pagpikit ko pa lang, iba't ibang imahe na ang naglalaro sa aking isipan. Si Miguel na may pulong sa study, ang likod ng lalaki sa El Nido na nakaakbay sa isang babae, at ang charcoal gray na coat na iyon. Sa kalagitnaan ng aking pag-idlip, narinig kong bumukas ang pinto ng study. Minulat ko ang aking mga mata. Si Miguel ay papasok sa kwarto. Maingat siyang gumalaw, na para bang takot na magising ako. Tapos na ang meeting? Medyo paos ang boses ko. Oo, katatapos lang. Umupo siya sa gilid ng kama at hinipo ang aking noo. Kakaiba ka ngayon. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi. Ako lang. Huminto ako sandali, saka sinabing, nanaginip ako ng masama. Anong klaseng panaginip? Isang panaginip tungkol sa'yo. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Napanaginipan kong nasa El Nido ka, kasama ang ibang babae. Tumawa si Miguel. Ano ka ba? Para namang gagawin ko yon. Ikaw lang ang para sa akin. Nang sabihin niya ito, malinaw at matatag ang kanyang tingin, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ito ang Miguel na kilala ko sa loob ng 8 taon, minahal sa loob ng 3, at kasama sa buhay sa loob ng 5. Kilalang kilala ko siya. Pero, paano ang tawag ni Sofia at ang mga litratong iyon? Kinaumagahan, 5:30 AM. Tumunog ang alarm ko gaya ng nakaschedule. Tahimik akong bumangon. Mahimbing pa ang tulog ni Miguel. Nag-iwan ako ng sulat sa nightstand. Nagkaproblema si Sofia sa El Nido. Pupuntahan ko lang siya. Babalik din ako mamayang gabi. Nag-empake ako ng maliit na bag at tahimik na umalis ng bahay. Habang nasa taxi papuntang airport, nakatanggap ako ng text mula kay Sofia. Alessia, darating ka ba talaga? Inisip ko buong gabi. At sa tingin ko nagkamali lang ako. Sobrang dilim kasi ng ilaw. Nasa taxi na ako papuntang airport ngayon. Sagot ko. Kahit na nagkamali ka, okay lang. Kailangan ko rin ng biyahe papuntang El Nido para makalanghap ng sariwang hangin. Kung ganon, susunduin na lang kita sa airport. Umalis ang eroplano sa tamang oras at makalipas ang ilang oras, lumapag ako sa Leo Airport sa El Nido. Paglabas ko ng terminal, isang mainit at mahalumigmig na simoy ng hangin ang humaplos sa aking mukha, isang malaking pagkakaiba sa maalinsangang hangin ng Maynila. Naghihintay na si Sofia sa arrival gate. Mukha siyang pagod, medyo namumula ang kanyang mga mata, at may maitim na bilog sa ilalim nito. Alessia! Lumapit siya at niyakap ako ng mahigpit. Sorry talaga, sa tingin ko nagkamali lang ako. Pinapunta pa kita rito para sa wala. Okay lang. Umupo muna tayo sa isang lugar. Ikwento mo sa akin ng detalyado ang nangyari kagabi. Humanap kami ng isang kapihan malapit sa airport. Umorder si Sofia ng latte ngunit hindi man lang ito ininom, hinawakan lang ang tasa at tula lang nakatingin. Kagabi,
Pagkatapos ng hapunan kasama ang isang kliyente, umalis ako ng hotel bandang 9:30. Simula niya, dahan-dahang inaalala ang mga pangyayari. Dapat didiretso na ako sa kwarto ko para magpahinga, pero habang dumadaan ako sa Vista Marina, aksidenteng nakita ko ang isang lalaki na tinutulungang bumaba ng kotse ang isang babae. Ang likod ng lalaki ay kamukhang-kamukha ni Miguel, kaya natigilan ako. "Sigurado kang nakita mo siyang bumababa ng kotse?" Tanong ko. "Sigurado ako." Isang itim na Porsche Cayenne. Maginoo pang binuksan ng lalaki ang pinto ng pasahero para sa babae, pagkatapos ay inakbayan niya ito at pumasok sila sa restaurant. Nakasuot ang babae ng mahabang wine red na bestida, ang ganda ng katawan at napakaayos ng buhok. Inilabas ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang litratong ipinadala niya kagabi. "Sila ba ito?" "Oo, sila nga." Matatag na tumango si Sofia. "Kinuha ko ang litrato noon din. Tingnan mo, di ba? Yan yung coat na binili mo?" Tinitigan kong mabuti ang litrato. Walang duda na iyon ang charcoal gray na cashmere coat. Bahagya kong maaninag ang burda sa manggas. Ngunit likod at tagiliran lang nila ang nasa litrato, kaya hindi ko talaga makita ang kanilang mga mukha. Anong nangyari pagkatapos? Gusto ko sanang pumasok para makita ng mas malinaw, pero ang Vista Marina ay isang members-only club, kaya hindi ako makapasok. Naghintay ako sa labas ng mga 40 minuto, tapos lumabas sila, sumakay sa kotse at umalis. Sinubukan kong sundan sila. Yumuko si Sofia. Pero natakot akong baka makita nila ako kung masyado akong lalapit. At hindi rin ako sigurado kung nagkamali nga ba ako. Humingop ako ng kape at nagtanong, "Natatandaan mo ba ang plaka ng kotse?" "Isang bahagi lang. Plaka ng Palawan, 12G, tapos 6872 o 6827. Hindi ko na matandaan ng eksakto," sabi ni Sofia. Tinitingnan ang mga tala sa kanyang telepono. "Sabi mo, papunta silang kanluran?" "Oo, nakita kong pumunta ang kotse sa direksyong iyon." Binuksan ko ang Google Maps at tiningnan ang ruta pakanluran mula sa Vista Marina. Sa kahabaan ng daan na iyon ay may ilang mga mamahaling hotel at komunidad ng mga beachfront villa. Kung si Miguel nga iyon, saan siya tutuloy? "Sofia, para sa trabaho ba ang punta mo rito sa El Nido?" "Oo, may regional conference ang kumpanya namin. 4 na araw na biyahe. Nung isang araw pa ako dumating. Balak ko sanang mamasyal pagkatapos ng mga meeting kahapon. Pero malamang nagkamali ka lang. Huwag mong sisihin ang sarili mo pag-alo ko sa kanya. Pero yung coat, baka naman kapareho lang ng disenyo, karaniwan lang ang charcoal gray na coat. Baka nagkataon lang, kahit sinasabi ko ito, hindi ko makumbinsi ang aking sarili. Ang coat na iyon ay isang limited edition, 5 piraso lang ang ginawa sa buong mundo. Ang isa ay nasa closet ko sa bahay at ang isa pa ay para sana kay Luis ngunit hindi ko pa naibibigay. Kung ang taong nasa El Nido ay may suot na kaparehong disenyo, 2 lang ang posibilidad, ninakaw niya ito o ayoko nang isipin. "Alessia, puntahan natin ang Vista Marina, baka may malaman tayo," mungkahi ni Sofia. Sumakay kami ng taxi papuntang Vista Marina. Isa itong napaka-eleganteng pribadong resort. Simple at hindi magarbo ang labas, ngunit kitang-kita ang karangyaan sa bawat detalye. Ang landscaping pa lang sa pasukan ay nagsasabi na kung gaano ito kamahal. "Magandang umaga po. May reservation po ba kayo?" Magalang na humarang sa amin ang isang staff sa pasukan. May itatanong lang kami. Kagabi bandang 9:30, may isang mag-asawang kumain dito. Nakasuot ang lalaki ng charcoal gray na coat at ang babae naman ay nakamahabang wine red na bestida. Sabi ko, sinusubukang mangalap ng impormasyon. "Paumanhin po. Ngunit hindi po kami maaaring maglabas ng anumang impormasyon tungkol sa aming mga kliyente." Sagot ng staff na may ngiti, ngunit matatag ang tono. Nag-isip ako sandali, pagkatapos ay inilabas ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang isang litrato ni Miguel. "Pumunta ba ang lalaking ito dito kagabi?" Sinulyapan ito ng staff at umiling. "Paumanhin po. Hindi po ako ang naka-duty kahapon, kaya hindi ko po alam. At kahit na alam ko, bawal po sa aming patakaran na sabihin sa inyo, mukhang hindi gagana ang paraang ito." Umalis kami sa Vista Marina at tumingin sa paligid. May ilang mga upscale na restaurant at hotel sa malapit, isang sikat na lugar para sa mga mayayaman at negosyante. "Pumunta kaya tayo pakanluran?"
sabi ni Sofia. Sabi mo doon sila pumunta. Tumango ako. Sumakay kami ng tricycle papunta sa isang komunidad ng mga villa sa kanluran. May ilang mga top tier na beachfront villa dito at napakatahimik ng paligid. Ngunit ang paghahanap sa isang tao sa ganito kalaking lugar ay parang paghahanap ng karayom sa dayami. Alessia, paano kung i-report na lang natin sa pulis? Mungkahi ni Sofia. Kung si Miguel nga talaga, huwag pulis, putol ko sa kanya. May sarili akong mga ideya. Sa totoo lang, wala akong ideya kung ano ang gagawin. Ngunit sinasabi ng aking kutob na hindi simple ang bagay na ito. Ang padalos-dalos na pag-report ay maaaring magpalala lamang ng sitwasyon. Naglibot kami sa lugar sa loob ng kalahating araw nang walang anumang nahanap. Habang papalubog na ang araw, iminungkahi ni Sofia na bumalik na kami sa hotel para magpahinga. Dito ka na sa akin. Nag-book ako ng suite na may 2 kwarto, pumayag ako. Pagdating namin sa hotel, nag-text ako kay Miguel. Nakarating na ako sa El Nido. Medyo komplikado ang sitwasyon ni Sofia, kaya mukhang dito na ako matutulog ngayong gabi. Mabilis na sumagot si Miguel. Sige, mag-ingat ka. Gusto mo bang lumipad ako dyan? Huwag na, okay lang. Mag-focus ka sa trabaho mo. Sige. Alagaan mong mabuti si Sofia. At tawagan mo ako kung kailangan mo ng kahit ano. Habang binabasa ang pag-uusap na ito, gulong-gulo ang puso ko. Kung ang lalaking iyon ay si Miguel nga, paano niya nagagawang mag-text sa akin ng ganito kakalmado? Ngunit kung hindi siya iyon, bakit may isang taong nakasuot ng one-of-a-kind na coat na iyon? Kinagabihan, umorder si Sofia ng take-out. Umupo kami sa balkonahe, nakatingin sa mga ilaw ng bayan. Walang nagsasalita sa amin. Alessia, paano kung... Simula ni Sofia. Pagkatapos ay hindi na tinuloy. Paano kung ano? Paano kung may kambal na kapatid si Miguel o kung ano paman? Isang taong hindi mo kilala. Ngumiti ako ng mapait. Mayroon lang siyang isang pinsan, si Luis, walang kapatid, at ang pinsan na iyon ay nasa isang event sa Singapore kahapon. Nakita ko sa balita. Kung ganoon, napakakaiba talaga nito. Kumunot ang noo ni Sofia. Sumpaman, hindi ako nagkamali ng tingin. Ang likod na iyon, ang pangangatawan na iyon, at ang coat na iyon, eksaktong-eksakto si Miguel. Bigla, isang tanong ang pumasok sa isip ko. Sofia, noong kinuha mo ang litrato, nakita mo ba ng maigi ang babae? Hindi. Nakayuko siya ng bahagya at tinatakpan ng buhok niya ang kalahati ng kanyang mukha. Nakita ko lang na maganda ang hubog ng katawan niya, maputi ang balat at napaka-elegante ng dating. Ilang taon na siya, humigit kumulang. Base sa kanyang hubog at pananamit, sasabihin kong wala pa siyang 30. Mukha siyang napakabata at alagang-alaga. Lumalalim na ang gabi. Tulog na si Sofia, ngunit hindi ako makatulog. Tumayo ako sa balkonahe, nakatingin sa madilim na karagatan sa di kalayuan. Gulong-gulo ang isip ko. Biglang tumunog ang telepono ko. Isang hindi pamilyar na numero. Hello, si Alessia Santos po ba ito? Ang boses sa kabilang linya ay lalaki. Medyo pamilyar, ngunit hindi ko agad matukoy kung sino. Oo, ako nga. Sino po ito? Si Adrian Reyes ito. Kinabahan ako. Adrian? Nag-text ka sa akin kaninang umaga? Ngayon ko lang nakita, sabi ni Adrian. Nakikita sa location mo na nasa El Nido ka. Nagkataon, nandito rin ako. Gusto mo bang magkita at mag-usap? Bumilis ang tibok ng puso ko. Nasa El Nido ka rin, Adrian? Oo, may proyekto akong inaasikaso rito. Pero nakikita kong nandito ka rin. Oo, nasa bandang Coastal Road ako. Nasaan ka? Nasa kanlurang bahagi ng baybayin ako. Hindi kalayuan diyan. Libre ka ba bukas? Ililibre kita ng pagkain. O siya, pagkababa ng tawag, malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko. Nasa El Nido si Adrian, at sa kanlurang bahagi pa. Napakalapit ng kanlurang bahagi sa Vista Marina. Maaari kayang. Hindi, imposible. Matalik na kaibigan ni Miguel si Adrian. Hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Bukod pa rito, sa pagkakaalam ko, kasal siya sa kanyang childhood sweetheart. Pero ang likod na iyon, bigla isang nakakatakot na posibilidad ang pumasok sa isip ko. Paano kung ang taong iyon ay hindi si Miguel o si Luis, kundi si Adrian?
May pagkakahawig talaga si Adrian at si Miguel. Kung pareho silang manamit, mahirap talaga silang pag-ibahin mula sa likod. Ngunit bakit susuotin ni Adrian ang damit ni Miguel? Ang coat na iyon ay tiyak na nasa akin. Teka sandali. Bigla kong naalala. Nang bilhin ko ang coat online noong nakaraang buwan, sinabi ng tindahan na ang produktong ito ay isang limited edition, 50 piraso lang ang ginawa sa buong mundo. Maaari kayang bumili rin si Adrian ng parehong disenyo? Ang posibilidad na ito ay lubos na kapani-paniwala dahil matagal nang magkaibigan si Adrian at si Miguel, posible na magkapareho sila ng panlasa at nagustuhan ang parehong coat. Kung ganoon nga, ang taong nakita ni Sofia ay si Adrian, hindi si Miguel. Iyon ang magpapaliwanag sa lahat kung bakit nasa El Nido ang lalaking iyon habang nasa Maynila si Miguel. Kung bakit nakasuot siya ng parehong disenyo ng coat, kung bakit magkamukha ang kanilang likod. Habang iniisip ko ito, napabuntong hininga ako. Ang aking tensyonadong mga ugat ay medyo lumuwag. Kinabukasan ng tanghali, nakatakda akong makipagkita kay Adrian sa isang seafood restaurant. Mukhang pareho pa rin si Adrian sa naalala ko. Matikas at gwapo, na may palakaibigang ngiti. Nakasuot siya ng puting polo shirt at khaki pants, bagamat mukha siyang mas maitim at mas payat kaysa noong huli ko siyang makita. Alessia, matagal na rin, sabi niya, inuunat ang kanyang kamay. Kamusta na si Miguel? Mabuti naman siya, sabi ko, kinakamayan siya. Ikaw, kamusta ang asawa mo? Bahagyang nawala ang ngiti ni Adrian bago bumalik. Kami, nag-divorce, na 6 na buwan na ang nakalipas. Natigilan ako. Ano? Paano? Sabihin na lang nating hindi kami magkasundo. Maayos kaming naghiwalay, kalmadong sabi ni Adrian. Hindi ko ito sinabi kay Miguel. Ayokong mag-alala pa siya. Hindi ko alam ang sasabihin at naging awkward ang atmosphere. Isang waiter ang nagdala ng mga menu at umorder kami ng aming pagkain. Pagkaalis ng waiter, nagtanong si Adrian, "Nandito ka ba sa El Nido para magbakasyon?" Parang ganoon na nga, kasama ang isang kaibigan. Nag-atubili ako sandali, pagkatapos ay nagpa siya na direktang magtanong. Adrian, may itatanong ako sa'yo? Oo naman. Kahit ano. Inilabas ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang litrato. Nasa Vista Marina ka ba bandang 9:30 nung isang gabi? Sinulyapan ni Adrian ang litrato at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Paano mo nakuha ang litratong ito? Lumundag ang puso ko. So, ikaw nga talaga iyon? Oo, ako nga. Kalmadong pag-amin ni Adrian. Nasa Vista Marina ako nung isang gabi. May inaasikasong mahalagang kliyente. Bakit? Sino ang babae? Isang napakahalagang business partner, sabi ni Adrian, nakatingin sa akin. Alessia, mayroon ka bang maling iniisip? Huminga ako ng malalim. Nakasuot ka ba ng charcoal gray na coat noong araw na iyon? Oo, tumango si Adrian. Bakit? Saan mo binili ang coat na iyon? Online. Sa tingin ko, isang Italian brand. Nag-isip siya sandali. Hindi ko matandaan ang pangalan pero medyo mahal. Ito ang parehong brand kung saan ko binili ang coat ni Miguel. Bakit mo binili ang coat na iyon? Giit ko. Nagustuhan ko ang disenyo. At kailangan kong makipagkita sa isang mahalagang kliyente noong araw na iyon, kaya gusto kong magbihis ng medyo formal. Alessia, ano ba talaga ang gusto mong itanong? Maikli kong ipinaliwanag ang nakita ni Sofia. Pagkatapos makinig, tumawa si Adrian. So napagkamalan ako ng kaibigan mo na si Miguel. Sabi niya, kamukhang-kamukha ng likod mo ang asawa ko. Posible yon. Medyo magkamukha talaga kami ni Miguel. Madalas kaming napagkakamalan noong college. Alam mo yan, at magkapareho kami ng panlasa, kaya posible na bumili kami ng parehong damit. Napakalohikal ng kanyang paliwanag, ngunit mayroon pa ring gumugulo sa aking isipan. Kung ganoon, pwede mo bang sabihin kung sino ang babaeng iyon? Nag-atubili si Adrian sandali. Isa siyang napakahalagang investor. Isang business secret, kaya hindi ko pwedeng idetalye. Pero sisiguraduhin ko sa'yo, purong negosyo lang ang relasyon namin. Pero, Alessia, kailangan mong magtiwala sa akin, seryosong sabi ni Adrian, nakatingin sa akin. Parang magkapatid na kami ni Miguel. Paanong gagawa ako ng kahit anong makakasakit sa kanya? Pagkatapos ng tanghalian, inihatid ako ni Adrian pabalik sa hotel. Sa kotse, siya ang unang nagsalita.
Sa totoo lang, may isa pa akong dahilan kung bakit ako nandito sa El Nido. Ano iyon? Nagpaplano akong mag-invest sa isang resort project dito. Malamang dito na ako sa El Nido maninirahan. Nang matagalan, sabi niya, nakatingin sa mga puno ng niyog sa labas ng bintana. Masyadong mabilis ang buhay sa Maynila. Gusto kong magbago ng kapaligiran at magpahinga. Paano ang dati mong trabaho? Nag-resign na ako, sabi ni Adrian. Susubukan kong mag-isa ngayon. Gusto kong gawin ang isang bagay na talagang interesado ako. Naalala ko ang sinabi niya tungkol sa kanyang diborsyo. Maingat akong nagtanong, talaga bang wala nang pag-asang magkabalikan kayo ng asawa mo? Natahimik si Adrian sandali. May mga bagay na hindi na maibabalik kahit gusto mo pa. 12 taon kaming magkasama. At sa huli, nalaman naming magkaiba talaga ang gusto namin. Mas mabuting magparaya ng maayos kaysa magtiis sa hirap. Kalmado ang tono niya nang sabihin ito. Ngunit ramdam ko ang pait sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa amin, sinsero kong sabi. Salamat, ngumiti si Adrian. At pakiusap, huwag mo munang banggitin ito kay Miguel. Gusto kong ako mismo ang magsabi sa kanya kapag mas maayos na ang lahat dito. Pagbalik ko sa hotel, wala pa si Sofia. Pumunta siya sa isang company team building event. Nag-iisa akong nakaupo sa kwarto, inuulit-ulit sa isip ang pag-uusap namin ni Adrian. Lahat ng sinabi niya ay mukhang makatwiran, ngunit mayroon pa ring mali. Hindi ko matukoy kung ano, ngunit pakiramdam ko ay may nawawalang mahalagang piraso. Inilabas ko muli ang litrato at sinuring mabuti. Ang lalaki sa litrato ay tiyak na si Adrian. Makukumpirma ko na iyon ngayon, ngunit sino ang babae? Sabi ni Adrian ay isa siyang mahalagang investor at ang relasyon nila ay purong negosyo. Pero kung negosyo lang, bakit niya ito aakbayan? At bakit mukha silang napakalapit sa isa't isa? Patuloy kong zoom in ang litrato, sinusubukang makita ang mukha ng babae. Ngunit napakasama ng anggulo at ilaw kaya malabong profile lang ang nakikita ko. Tumunog ang telepono ko. Si Miguel. Mahal, tapos ka na? Masaya ang boses niya. Oo, katatapos lang mananghalian. Kamusta na si Sofia? Halos na ayos na. Nag-atubili ako. Miguel, may itatanong ako sa'yo. Ano iyon? Kailan mo huling nakita si Adrian? Si Adrian? Nag-isip si Miguel sandali. Mga 4 na buwan na ang nakalipas. Nasa Maynila siya para sa isang business trip at kumain kami ng sabay. Bakit mo biglang natanong? Wala lang, na-curious lang. Mabuti ba ang kalagayan niya? Narinig kong nag-resign siya sa trabaho. Alam mo? Oo. Tumawag siya sa akin noong nakaraang buwan at sinabi niya, sabi ni Miguel. Sabi niya, magtatayo siya ng negosyo sa Cebu at bisitahin ko raw siya minsan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Note: the original had Leo move to Miami where the story is set. To maintain logic, Adrian must be based near or frequently in Palawan, not Cebu. Let's adjust this. Sabi niya magtatayo siya ng negosyo sa Palawan at bisitahin ko raw siya minsan. Sinabi ba niya kung anong klase ng negosyo? May kinalaman yata sa mga resort hotel. Hindi ko na tinanong ang detalye. Bakit? Wala. Iniba ko ang usapan. Busy ba sa trabaho ngayon? Sakto lang. Medyo mahirap ang proyekto sa UK, kaya kailangan kong pagtuunan ng pansin. Nag-usap pa kami ng ilang minuto tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay bago ibaba ang tawag. Sa sumunod na 2 araw, nagpatuloy akong maglibot sa El Nido. Sa labas, nagpapanggap akong namamasyal kasama si Sofia, ngunit sa totoo lang, lihim akong nag-iimbestiga. Ilang beses akong pumunta sa Vista Marina, ngunit walang nakuha. Mahigpit ang seguridad doon. At kahit anong subok kong mangalap ng impormasyon, wala akong nakuhang kapaki-pakinabang. Pumunta rin ako sa ilang mga hotel malapit sa kanlurang baybayin. Nagpapanggap na may hinahanap, inilarawan ko ang hitsura ng babae, ngunit walang nakakita sa kanya. Sa hapon ng 3 araw, natapos ang conference ni Sofia. Kailangan na niyang bumalik sa Maynila. Alessia, sumabay ka na sa akin pabalik, sabi niya. Sa tingin ko talaga nagkamali lang ako. Huwag mo nang masyadong dibdibin. Okay lang. Mananatili pa ako ng 1 araw bago umuwi. Pagkahatid kay Sofia, muli akong pumunta sa kanlurang baybayin.
Ngayong pagkakataon, hindi ako pumunta sa Vista Marina, kundi sa isang kalapit na komunidad ng mga beachfront villa. Dahil sinabi ni Adrian na mag-i-invest siya sa El Nido, baka kasama rito ang real estate sa lugar na ito. Naglibot ako sa sales office. Nagpapanggap na isang interesadong buyer. Napakabait ng sales consultant. Ipinakilala ang komunidad at ipinakita sa akin ang isang model home. Nagkataon lang po. Mayroon po ba kayong kliyente na may apelyidong Reyes kamakailan? Kaswal kong tanong. Mr. Reyes? Nagliwanag ang mga mata ng sales consultant. Opo, mayroon po. Si Mr. Adrian Reyes ay pumirma ng kontrata para sa isang beachfront villa noong nakaraang linggo lang. Binayaran ng buo, cash. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Mag-isa lang po ba siyang bumili? Hindi po. Kasama niya ang kanyang girlfriend. Sabi ng consultant na may ngiti. Napakaganda po ng babaeng iyon. Isang tunay na dilag. Napaka-elegante rin po ng kanyang dating. Maaari niyo po bang ilarawan kung ano ang itsura niya? Gusto ko lang pong malaman kung kakilala ko siya. Mukha po siyang nasa late 20s. Mahaba ang buhok. Napakaputi ng balat. Maganda rin po ang hubog ng katawan, alala ng consultant. Nakasuot po siya ng wine-colored na bestida noong araw na iyon at napaka-elegante at sopistikada niya tingnan. Isang wine-colored na bestida. Agad na pumasok sa isip ko ang babae sa litrato. Hindi ko makita ng malinaw ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang hubog, kulay ng balat, mahabang buhok at ang wine-colored na bestida, perpektong tugma. Natatandaan niyo po ba kung kailan sila pumasok? Sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking boses. Tingnan ko po. Sabi ng consultant. Tinitingnan ang mga record sa computer. December 26, noong nakaraang Huwebes ng hapon. December 26. Ang araw pagkatapos masaksihan ni Sofia ang eksenang iyon. May iba pa po bang sinabi ang babae? Hindi po siya masyadong nagsalita. Si Mr. Reyes po ang karamihang nakipag-ugnayan sa amin, sabi ng consultant. Pero napansin kong nakasuot siya ng napakagandang singsing sa kanyang kamay. Mukhang diamond ring. Sa tingin ko po ay engaged na sila. Nagsimulang pagpawisan ang aking mga palad. Anong klase po ng singsing? Isang oval cut na diamond po, mukhang mga 2 o 3 carats. Napakaganda po ng pagkakagawa, kaya siguradong mamahaling singsing iyon. Nawalan ako ng ulirat. Ang description na iyon ay nakakatakot na kapareho ng isang singsing na nakita ko na noon. Umalis ako sa sales office at matagal na naupo sa isang bench sa beach promenade. Malamig ang simoy ng hangin sa aking mukha, ngunit halos hindi ko ito napansin. Bumili si Adrian ng bahay sa El Nido at binili niya ito kasama ang isang babae. Ang deskripsyon ng babae ay perpektong tumutugma sa babae sa litrato, ngunit sinabi ni Adrian na hiwalay na siya. Sinabi niyang ang relasyon niya sa babaeng iyon ay purong negosyo. Kung negosyo lang, bakit sila bibili ng villa ng magkasama? Isang beachfront villa at cash pa. Naalala kong sinabi ni Adrian na magsisimula siya ng negosyo sa El Nido at maninirahan dito ng matagalan. Kung para sa negosyo niya, kailangan ba niyang bumili ng villa? Hindi ba pwedeng umupa na lang siya? Maliban kung nagpaplano siyang manirahan dito. At manirahan kasama ang isang tao, ngunit sino sa mundo ang taong iyon? Inilabas ko ang aking telepono at matagal na nag-atubili bago tuluyang tawagan si Adrian. Alessia, mabilis niyang sagot. Anong meron? Adrian, bumili ka ba ng bahay sa El Nido? Diretsahan kong tanong. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Paano mo nalaman? Narinig ko lang, sabi ko. Sabi mo magsisimula ka ng negosyo. Bakit ka bumili ng villa? Iyon ay, huminto si Adrian. Alessia, pribadong bagay ko yan. Alam kong pribadong bagay mo yan. Nag-aalala lang ako. Sinubukan kong panatilihing natural ang tono. Dahil mag-isa ka lang diyan sa El Nido, medyo nag-aalala kami sa'yo. Hindi ako nag-iisa, sabi ni Adrian. Tapos, na para bang napagtanto ang kanyang pagkakamali, mabilis niyang idinagdag. Ibig kong sabihin. May mga naging kaibigan na ako rito, kaya hindi ako malungkot. Ang babaeng kasama mong tumingin ng bahay. Alessia, putol ni Adrian sa akin. Naging seryoso ang kanyang tono. Ano ba talaga ang gusto mong itanong? Huminga ako ng malalim. Gusto ko lang malaman kung okay ka lang at kung may kailangan kang tulong, ayos lang ako.
Ayos na ayos. Lumambot ang tono ni Adrian. Salamat sa pag-aalala mo. Pero may mga bagay lang na hindi ko pa pwedeng sabihin ngayon. Kapag tamang panahon na, sasabihin ko sa'yo at kay Miguel. Sige, hindi ko na siya ginipit. Kung ganoon, mag-ingat ka. Pagkababa ng tawag, sumandal ako sa rehas ng promenade at tulalang nakatingin sa malayong dagat. Masyadong kakaiba ang reaksyon ni Adrian. Kung normal lang siyang bumili ng bahay, bakit niya ito itatago? Kung ordinaryong magkaibigan lang sila ng babaeng iyon, bakit hindi niya masabi ng prangka? Maliban kung may itinatago siyang sikreto na hindi niya masabi. At ang sikretong iyon, marahil, ay may kinalaman kay Miguel. Gabi na nang bumalik ako sa hotel. Pagpasok ko pa lang sa kwarto, tumunog ang telepono ko. Isang lokal na numero. Hello, si Alessia Santos po ba ito? Ang boses sa kabilang linya ay babae. Oo, ako nga. Sino po ito? Ako po ang Public Relations Manager sa Vista Marina. Narinig ko pong nagtatanong kayo tungkol sa insidente nung isang gabi. Kinabahan ako. Oo, may ilang bagay lang akong gustong malaman. Paumanhin po, ngunit bawal sa aming patakaran na maglabas ng privacy ng aming mga kliyente. Gayunpaman, dahil nakikita kong nag-iimbestiga pa rin kayo, gusto ko lang magbigay ng isang payo. Hininaan ng babae ang kanyang boses. May mga bagay na mas mabuting hindi na malaman. Anong ibig mong sabihin? Dapat mong malaman yan para sa iyong sarili. Binaba ng kausap ko ang tawag pagkatapos sabihin ito. Nakatayo ako roon, hawak ang aking telepono, nababalot ng matinding kaba. Ano ang ibig sabihin ng tawag na iyon? Ano ang sinusubukan niyang sabihin sa akin? Sinubukan kong tawagan pabalik, ngunit naka-off na ang telepono ng kabilang partido. Umupo ako sa gilid ng kama. Gulong-gulo ang isip ko. Lahat ng mga pahiwatig ay tumuturo sa isang posibilidad. May itinatago si Adrian at ang sikretong iyon ay may kinalaman sa misteryosong babae. Ngunit bakit tatawag at magpapayo ang isang staff mula sa Vista Marina? Sabi niya, may mga bagay na mas mabuting hindi na malaman. Ano sa mundo ang ibig sabihin yon? Bigla, isang posibilidad ang pumasok sa isip ko. Isang posibilidad na hindi ko kailanman pinangahasang isipin ng malalim. Paano kung ang babaeng iyon ay kabit ni Miguel? Hindi, imposible. Hindi ganoong klase ng tao si Miguel. Kilalang kilala ko siya. Lagi siyang mabait sa akin. At hindi kailanman nagsinungaling. Lalo na ang makipagkita sa ibang babae ng patago. Ngunit lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang direksyon. Ang coat na iyon, ang likod na iyon, ang misteryosong babae, at ang kakaibang reaksyon ni Adrian. Ayoko nang isipin. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Pabaling-baling ako sa kama, puno ang isip ng iba't ibang haka-haka at pagdududa. 3 a.m. Hindi ko na kaya. Bumangon ako. Nagsuot ng robe at lumabas sa balkonahe para magpahangin. Maganda ang gabi sa El Nido. Maningning ang mga bituin at malambing ang tunog ng mga alon sa di kalayuan. Ngunit wala ako sa mood para pahalagahan ito. Biglang nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula kay Miguel. Bakit gising ka pa? Huminto ako sandali. Paano mo na lamang hindi ako natutulog? Sagot ko. Nararamdaman ko, nagpadala siya ng nakangiting emoji. Kapag hindi ka makatulog, hindi rin ako makatulog. Parang may telepathy tayo. Biglang nangilid ang luha sa aking mga mata. Ito ang koneksyon sa pagitan namin. Kahit daan-daang milya ang layo, nararamdaman namin ang estado ng isa't isa. Ano ang iniisip mo? Tanong niya. Matagal akong nag-atubili bago tuluyang mag-type ng isang linya. Miguel, kung isang araw ay may malaman akong hindi maganda, anong gagawin mo? Hindi maganda tulad ng ano? Basta, isang bagay tungkol sa tiwala. Agad na tumunog ang telepono. Alessia, ano ba talaga ang nangyayari? Puno ng pag-aalala at kaba ang boses ni Miguel. May nangyari ba sa El Nido? Nang marinig ang kanyang boses, tuluyan nang bumuhos ang aking mga luha. Miguel? Natatakot ako. Saan ka natatakot? Natatakot akong mawala ka. Natatakot akong masira ang tiwala sa pagitan natin. Ano ka ba? Hindi ka mawawala sa akin. Napakalambing ng boses ni Miguel. Kahit anong mangyari, lagi akong nasa panig mo. Kung may gumugulo sa isip mo, sabihin mo sa akin. Lulutasin natin ito ng magkasama. Paano kung... Ibig kong sabihin paano kung... Humikbi ako.
Paano kung isang araw ay pagdudahan kita, magagalit ka ba? Hindi ako magagalit. Masasaktan ako. Buntong hininga ni Miguel. Masasaktan ako na bakit hindi mo na lang ako direktang tinanong sa halip na magdusa ng mag-isa. Alessia, matagal na tayong magkasama. Alam mo ang ugali ko, kahit ano pa man. Hinding-hindi kita lolokohin. Alam ko. Kung ganoon, magpahinga ka na. Susunduin kita sa airport pagbalik mo bukas. Pagkababa ng tawag, medyo kumalma ang puso ko. Baka nga nag-overthink lang ako. Baka nagkataon lang ang lahat. Kinaumagahan, nag-check out ako at naghanda para pumunta sa airport para sa aking flight pabalik sa Maynila. Habang papalabas ako ng hotel lobby kasama ang aking maleta, nakita ko ang isang pamilyar na likod, si Adrian. Nagche-check-in siya sa front desk at sa tabi niya ay nakatayo ang isang babae. Nakasuot ang babae ng puting bestida na may nakalugay na mahabang buhok. Ang kanyang profile ay delikado at maganda. Instinktibong nagtago ako sa likod ng isang haligi at tahimik silang pinagmasdan. Nakikipag-usap si Adrian sa staff ng front desk at ang babae ay nakatingin sa kanyang telepono. Makalipas ang ilang sandali, ibinigay ng staff kay Adrian ang susi ng kwarto at sabay silang naglakad papunta sa elevator. Sa sandaling lumingon sila, sa wakas ay nakita ko ng malinaw ang mukha ng babae. Sa sandaling iyon, tuluyan akong natigilan. Hindi lang minsan ko nakita ang mukhang iyon, kundi napakapamilyar. Siya ang bagong hihirang na vice-presidente ng kumpanya ni Miguel, si Katrina Villanueva. Ilang beses ko na siyang nakilala. Minsan, sa isang year-end party ng kumpanya, ipinakipakilala siya sa akin. Siya ay isang mahusay na talento na bumalik mula sa opisina sa Dubai. May pambihirang kakayahan sa trabaho at binigyan ng mahalagang posisyon sa headquarters. Naalala ko na sa party noong araw na iyon, nakasuot si Katrina ng isang itim na velvet na bestida. Siya ay maganda at may eleganteng tindig. Pinuri siya ng husto ni Miguel, tinawag siyang isang mahalagang tao sa hinaharap na pag-unlad ng kumpanya. Ngunit paano ko iisipin na makakasama niya si Adrian? At mukha silang napakalapit sa isa't isa. Pagkasakay nila sa elevator, nanatili akong nakatayo roon. Blanko ang isip. Agad kong kinuha ang aking telepono at tiningnan muli ang malabong litrato. Hindi ko makita ang harapan sa litrato, ngunit ngayon sigurado na ako. Ang babaeng nakamahabang wine red na bestida ay si Katrina Villanueva. Paano siya napasama kay Adrian? Ano ang kanilang relasyon? Higit sa lahat, kung si Adrian at Katrina ang nasa Vista Marina noong gabing iyon, bakit nagkamali si Sofia? Bagamat may pagkakahawig si Adrian at si Miguel, may malinaw na pagkakaiba sa pagitan nila. Lalo na para sa isang taong kilala sila, imposibleng mapagkamalan sila. Maaari kayang. Biglang pumasok sa isip ko ang charcoal gray na coat na iyon. Sinabi ni Adrian na bumili rin siya ng parehong disenyo at isinuot ito nung isang gabi. Pero, paano kung ang suot niya ay hindi kanya, kundi kay Miguel? Hindi, imposible. Ang coat ni Miguel ay nasa closet sa bahay, tiningnan ko mismo. At ipinakita ng CCTV na nasa bahay si Miguel buong gabing iyon at hindi kailanman lumabas. Pero kung ganoon, paano ipapaliwanag ang lahat ng ito? Biglang nag-vibrate ang telepono ko. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Miss Santos, kung gusto mong malaman ang katotohanan, pumunta ka sa puting parola sa dulo ng pantalan sa korong-korong mamayang 1 p.m. Mag-isa kang pumunta. Tinitigan ko ang mensahe. Bahagyang nanginginig ang aking mga daliri. Sino ang nagpadala nito? Ano ang alam nila? Lumingon-lingon ako, sinusubukang humanap ng sinumang kahina-hinala. Ngunit abala ang lobby sa mga taong pumapasok at lumalabas, at wala akong ideya kung sino ang maaaring lihim na nagmamasid sa akin. Ang flight ko ay 3 p.m. 9 a.m. na ngayon. May oras pa. Nagpasya akong huwag munang bumalik sa Maynila. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Nag-check-in ulit ako sa hotel, humihingi ng kwartong may tanawin ng dagat. Ibinaba ko ang aking bagahe at umupo sa tabi ng bintana. Tulalang nakatingin sa malayong dagat. Sinimulan kong ayusin ang lahat ng mga pahiwatig sa aking isipan. Nasa Maynila si Miguel. Kumpirmado ito. Nasa El Nido si Adrian. Nasa El Nido rin si Katrina Villanueva. Mukhang napakalapit ng kanilang relasyon. Ngunit ano ang kinalaman nito sa akin?
Bakit ako nadadamay dito? At ang text message na iyon, sino ang nagpadala? Paano nila nalamang iniimbestigahan ko ang bagay na ito? Ano ang katotohanan na gusto nilang sabihin sa akin? Habang lalo kong iniisip, lalo kong nararamdaman na hindi ito isang simpleng bagay. Tiyak na may sikretong nakatago sa likod nito na wala akong kamalay-malay. Lumipas ang oras. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, naghihintay na dumilim. 5:00 ng hapon, tumawag si Miguel. Mahal, hindi ka pa ba nakakasakay? Tiningnan ko ang impormasyon ng flight mo at umalis na ang flight na binook mo. Huminto ako sandali. Pinalitan ko ang flight ko sa huli. Sa flight bukas. Bakit? May nangyari na naman ba kay Sofia? Oo. Kaya mananatili muna ako kasama niya ng isang araw pa. Habang nagsisinungaling, gulong-gulo ang puso ko. Ito ang unang kasinungalingan na sinabi ko kay Miguel. Hindi ko pa ito ginawa kailanman. Sige. Mag-ingat ka. Gusto mo bang pumunta ako diyan para samahan ka? Huwag na. Okay lang. Mag-focus ka sa trabaho mo. Pagkababa ng tawag, sumandal ako sa sofa at ipinikit ang aking mga mata. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari ngayong gabi. Ngunit kailangan kong pumunta sa parola na iyon. Kailangan kong malaman ang katotohanan. 7:00 sa tagdi ng gabi, tuluyan nang dumilim ang langit. Nagpalit ako ng madilim na damit, tinalian ang buhok ko, nagsuot ng maliit na bag, at tahimik na umalis ng hotel. Ang puting parola sa dulo ng pantalan sa korong-korong. Hinanap ko ito sa mapa, at mga 20 minutong biyahe ito mula sa hotel. Isa itong medyo luma ng parola. Sinasabing matagal nang itinayo. Hindi na ito ginagamit at naging isang atraksyon na lang para sa mga turista, ngunit sa gabi, kakaunti ang mga turista, kaya't napakatahimik dito. Sumakay ako ng tricycle at sinabi sa driver ang destinasyon. Ang driver ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nag-atubili siya sandali matapos marinig ang address. Ma'am, bakit po kayo pupunta doon ng mag-isa? Madilim at delikado po sa gabi. Okay lang po, mayroon po akong appointment. Hindi na nagsalita ang driver at pinaandar ang sasakyan. Malakas ang kabog ng dibdib ko sa buong biyahe at pinagpapawisan ang aking mga palad. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Ngunit kailangan kong pumunta. Lahat ng nangyari sa nakalipas na mga araw ay parang isang magulong sinulid na humihigpit sa aking puso at nagpapahirap sa aking paghinga. Kailangan ko ng sagot. Kahit na ang sagot na iyon ay makakasakit sa akin. Makalipas ang 20 minuto, huminto ang tricycle sa isang tahimik na maliit na daan. Nandito na po tayo. Ang parola ay nasa dalampasigan sa unahan, sabi ng driver, itinuturo ang direksyon. Sigurado po ba kayong bababa? Gusto niyo po bang hintayin ko kayo dito? Huwag na po, okay lang, salamat po. Nagbayad ako at bumaba ng sasakyan. Sa harapan ko ay isang napakadilim na dalampasigan na may malabong anino ng parola sa di kalayuan. Ang mga alon ay humahampas sa dalampasigan, gumagawa ng isang ritmikong tunog, at ang hangin ay puno ng maalat at mahalumigmig na amoy. Huminga ako ng malalim at naglakad patungo sa parola. Malambot ang buhangin sa dalampasigan. Binuksan ko ang flashlight ng aking telepono para liwanagan ang daan sa unahan. Matapos ang mga 5 minutong paglalakad, sa wakas ay lumitaw sa harapan ko ang parola. Isa itong pabilog na gusali na mga 60 talampakan ang taas, na pininturahan ng puti, na may matagal ng patay na ilaw sa tuktok. Walang mga ilaw sa paligid ng parola, tanging ang liwanag ng buwan na nagbibigay ng isang pilak na sinag dito. Tumayo ako sa paanan ng parola at lumingon-lingon. May tao ba diyan? Ang boses ko ay ikinalat ng simoy ng hangin. Walang sagot. Tiningnan ko ang aking telepono. 7:55 PM na. 5 minuto bago ang takdang oras. Sumandal ako sa pader ng parola at tahimik na naghintay. Eksaktong 8 PM, isang sinag ng flashlight ang nagmula sa di kalayuan. Agad akong napapikit at tinakpan ang aking mga mata gamit ang aking kamay. Miss Santos, nandito ka na pala. Isang boses ng babae ang nagmula sa likod ng ilaw. Nakilala ko ang boses na ito. Ito ang babaeng tumawag sa akin kaninang hapon, ang PR manager ng Vista Marina. Ikaw pala, sabi ko medyo nagulat. Bakit mo ako pinapunta rito? Lumapit ang babae at pinatay ang kanyang flashlight. Sa liwanag ng buwan, sa wakas ay nakita ko ang kanyang mukha.
Mukha siyang nasa early 30s, may maikling buhok at maayos na mga tampok at may bahid ng pagod sa kanyang mga mata. Ang pangalan ko ay Rachel Cruz, pagpapakilala niya. 3 taon na akong nagtatrabaho sa Vista Marina. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Dahil may utang akong katotohanan sa'yo? Buntong hininga ni Rachel. O marahil, may utang akong katotohanan sa maraming tao. Anong ibig mong sabihin? Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Miss Santos, alam mo ba kung sino ang lalaking kumakain sa Vista Marina noong gabing iyon? Si Adrian Reyes, sagot ko. Nakilala ko na siya. Inamin niyang nandoon siya noong gabing iyon. Umiling si Rachel. Hindi. Ang lalaki sa Vista Marina noong gabing iyon ay hindi si Adrian Reyes. Natigilan ako. Anong pinagsasabi mo? Ang lalaking iyon ay si Miguel Santos, sabi ni Rachel. Nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Binibigkas ang bawat salita. Ang asawa mo, si Miguel Santos, para akong sinuntok ng malakas. Blanko ang isip ko. Imposible yan. Nanginginig ang boses ko. Nasa Maynila siya noong gabing iyon, sa bahay. Nasa video conference siya. Nakita ko siya ng sarili kong mga mata. Ang nakita mo ay kung ano lang ang gusto niyang ipakita sa'yo, sabi ni Rachel. Miss Santos, naisip mo na ba na ang isang video conference ay maaaring pre-recorded? Dinalhan ko siya ng gatas at kinausap pa niya ako. Halos mapasigaw ako. Real time talaga yon. Sigurado ka bang siya talaga yon? Kalmado ang tono ni Rachel. O isang tao lang na kamukha niya? Gulong-gulo ang isip ko. Isang taong kamukha niya, si Adrian? Hindi. Gaano man magkamukha si Adrian at si Miguel, kayang-kayang silang pag-ibahin ng isang taong kilala sila. At noong gabing iyon, malinaw kong nakita ang mukha ni Miguel. Teka sandali. Maingat kong inalala ang sitwasyon noong gabing iyon. Nang dalhan ko siya ng gatas, lumingon siya sa akin, ngumiti, at sinabing, "Salamat mahal, matulog ka na." Ngunit madilim ang ilaw sa study noong oras na iyon at nakaupo siyang nakatalikod sa bintana kaya hindi ko talaga nakita ng malinaw ang kanyang mukha. Nagsisimula ka ng magduda, hindi ba? Sabi ni Rachel. Miss Santos, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Noong gabing iyon, tiyak na nasa El Nido si Miguel Santos. Naghapunan siya kasama si Katrina Villanueva sa Vista Marina at pagkatapos ay pumunta sa isang villa sa Kanlurang Baybayin. At ang taong gumawa ng kanyang alibi sa Maynila ay si Adrian Reyes. Gumuho ang mundo ko. Si Adrian ang gumawa ng alibi niya sa Maynila? Oo, tumango si Rachel. Noong gabing iyon, ang taong nasa pulong sa inyong study ay si Adrian Reyes. Isinuot niya ang damit ni Miguel. Ginamit ang computer ni Miguel at dumalo sa video conference na iyon bilang si Miguel. Paano yan posible? Nanginginig ang boses ko. Kilala ng mga tao sa video conference si Miguel. Paanong hindi nila siya nakilala? Dahil lahat sila ay mga tao ni Miguel, sabi ni Rachel. Si Mr. Dela Cruz, si Miss Garcia, si Mr. Lim, lahat sila alam ito. Nagkunwari lang sila kasama si Adrian, para lang maniwala ka na nasa Maynila si Miguel buong gabing iyon. Napasalampak ako sa buhangin, tuluyan nang nanghina ang aking mga binti. Ang CCTV, ang video conference, ang location data ng telepono, lahat ay isang masusing binuong kasinungalingan. Bakit? Walang tigil na tumulo ang luha sa aking mukha. Bakit niya ginawa ito? Ano ang relasyon nila ni Katrina Villanueva? Natahimik si Rachel sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, si Katrina Villanueva ang unang pag-ibig ni Miguel. Naghiwalay sila 10 taon na ang nakalipas at muling nagkita 3 taon na ang nakalipas. Sa nakalipas na 3 taon, lihim silang nagkikita. 3 taon. Isang buong 3 taon. 5 taon na kaming kasal ni Miguel at 3 taon na silang lihim na nagkikita ni Katrina. Ibig sabihin, mula sa 2 taon ng aming pagsasama, niloloko na niya ako. Sa nakalipas na 3 taon, bawat mahal kita na sinabi niya sa akin, bawat malambing na tingin, bawat mapagmahal na yakap ay isang kasinungalingan. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tumingin ako kay Rachel. Bakit mo sinasabi sa akin? Umupo si Rachel sa tabi ko at tumingin sa malayong dagat. Dahil isa rin akong biktima, may pait sa kanyang boses.
3 taon na ang nakalipas, pumunta si Miguel sa Vista Marina para sa isang project collaboration. Noong panahong iyon, isa lang akong ordinaryong empleyado, bata, inosente, at madaling maloko. Mabait siya sa akin. Bumulong ng kung ano-anong matatamis na salita sa aking tainga. Sinabi niyang ang kasal niya ay para lang sa negosyo at ako lang ang nasa puso niya. Naniwala ako at naging kami sa loob ng 2 taon. Huli ko nang nalaman. Kasabay nito, nakikipagkita rin pala siya kay Katrina Villanueva. Isa lang ako sa marami niyang kabit. Natigilan ako. Maraming kabit? Ngumiti si Rachel ng mapait. Bukod sa akin at kay Katrina, mayroon pa siyang hindi bababa sa 3 iba pang kabit. Isa sa Cebu, isa sa Davao, at isa pa sa ibang bansa. Mayroon siyang babae sa bawat lungsod. At ikaw, ang kanyang asawa, ay isang kasangkapan lamang para mapanatili ang kanyang pampublikong imahe. Para akong sinasaksak sa puso at hindi ako makahinga. Paano si Adrian? Nagawa kong itanong, bakit niya tinulungan si Miguel? Dahil mayroon silang parehong interes, sabi ni Rachel. Ang kumpanya ni Adrian ay may malaking utang kay Miguel. Kung hindi niya ito tutulungan, malulugi ang kanyang kumpanya. At si Adrian mismo ay hindi malinis. Mayroon din silang hindi masabing relasyon ni Katrina Villanueva. Si Adrian at si Katrina? Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Kaka-check-in lang nila sa isang hotel kanina. Oo, may relasyon sila. Tumango si Rachel. Ngunit hindi nito pinipigilan si Katrina na makipagkita kay Miguel ng sabay. Sa mundong ito, ang katapatan ang pinakamurang bagay. Pakiramdam ko ay nasa isang malaking ipo-ipo ako, palubog ng palubog. Miguel, Adrian, Katrina. Gaano ba kakomplikado ang relasyon sa pagitan nila? Kung ganoon, ang eksenang nakita ng kaibigan kong si Sofia. Sinubukan kong manatiling kalmado. Ang tao ba sa Vista Marina noong gabing iyon ay si Miguel o si Adrian? Si Miguel yon, may katiyakang sabi ni Rachel. Nakita ko ng sarili kong mga mata. Nagkataong naka-duty ako noong gabing iyon at magkasama silang dumating ni Katrina. Nakasuot siya ng charcoal gray na coat na iyon, nakaakbay sa kanya. Napakalambing nila. Pero sabi ni Adrian, siya, yon noong gabing iyon. Nagsisinungaling siya. Putol ni Rachel. Nag-usap na sila. Kung magtatanong ka, sasabihin ni Adrian na siya ang nasa Vista Marina noong gabing iyon para akuin ang kasalanan ni Miguel. Tutal, medyo magkamukha silang dalawa at kung pareho silang manamit, mahihirapan ng isang ordinaryong tao na pag-ibahin sila. Bukod pa rito, dahil bumili si Adrian ng bahay sa El Nido at nakitang tumitingin ng bahay kasama si Katrina, marahil inisip nila na kahit magpatuloy ka sa pag-iimbestiga, ang relasyon lang ni na Adrian at Katrina ang matutuklasan mo at hindi mo paghihinalaan si Miguel. Sa wakas ay naintindihan ko ang lahat. Ito ay isang masusing idinisenyong patibong. Ginamit ni Miguel si Adrian bilang kapalit para gumawa ng alibi sa Maynila at kung matutuklasan siya, si Adrian ang haharap at sasabihing siya ang nasa El Nido noong gabing iyon para akuin ang sisi. Ang katotohanan ay mananatiling nakabaon magpakailanman. May ebidensya ka ba? Pinunasan ko ang mga luha sa aking mukha at nagtanong ng may pinakamatinong boses na kaya ko. May ebidensya ka ba sa mga sinabi mo? Inilabas ni Rachel ang isang USB drive mula sa kanyang bag. Narito ang CCTV footage mula sa Vista Marina noong gabing iyon. Malinaw na nakunan ang mga mukha ni Miguel at Katrina. At mayroon ding mga litratong lihim kong kinuha noong nasa villa sila. Ibinigay niya sa akin ang USB drive. Bukod dito, may mga chat record, transfer record, at mga litrato ni Miguel kasama ang iba pang mga kabit sa nakalipas na 3 taon. Sapat na ito para sirain siya sa mata ng publiko. Kinuha ko ang USB drive. Bahagyang nanginginig ang aking mga daliri. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi kita tinutulungan ko ang sarili ko. Tumayo si Rachel at pinagpagan ang buhangin sa kanyang palda. Naloko niya ako sa loob ng 2 taon at nawala ang aking pinakamahalagang kabataan. Ngayon, gusto ko lang siyang pagbayaran. Ngunit mahina ang aking lakas. Kaya kailangan kita. Tumingin siya sa akin. May kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ms. Santos, handa ka bang ilantad ang tunay na pagkatao nang walang hiyang ito kasama ko?
Tumayo ako, mahigpit na hawak ang USB drive. Kailangan ko ng panahon para iproseso ang lahat ng ito. Naiintindihan ko, tumango si Rachel, pero sana makapagdesisyon ka sa lalong madaling panahon. Naghahanda si Miguel para sa isang napakalaking proyekto kamakailan. Kung may eskandalong lalabas sa panahong ito, isang malaking dagok ito sa kanya. Inilabas niya ang isang business card mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa akin. Ito ang aking contact information. Tawagan mo ako kapag nakapagdesisyon ka na. Kinuha ko ang business card. Tumalikod si Rachel at umalis. Nag-iisa akong nakatayo sa ilalim ng parola. Pinapanood ang kanyang likod na naglalaho sa dilim. Humihip ang simoy ng dagat. Ang alat na lasa ay humalo sa mga luha sa aking mukha. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatayo roon. Maaaring 10 minuto o maaaring 1 oras. Gulong-gulo ang isip ko. Hindi mabilang na mga eksena ang naglalaro sa aking isipan. Ang araw na unang nagkita kami ni Miguel, naglakad siya papalapit sa akin na may ngiti. Sumikat ang araw sa kanya at para siyang isang prinsipe na lumabas mula sa isang painting. Ang aming unang date, hinawakan niya ang aking kamay at naglakad sa kalye, nangangakong aalagaan ako sa buong buhay niya. Sa araw ng aming kasal, hinalikan niya ang aking noo sa harap ng lahat at sinabing ako ang pinakamagandang nangyari sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, napakabait niya sa akin. Maalalahanin at malambing, hindi niya ako kailanman sinaktan. Naniwala akong mamumuhay kami, nang maligaya, magpakailanman. Ngunit ngayon, lahat ay nawasak. Ang lalaking minahal ko ay hindi kailanman umiral. Isa lamang siyang manloloko na nakasuot ng maskara. Sa pekeng lambing, lumikha siya ng isang malaking kasinungalingan at ikinulong ako rito sa loob ng 5 taon. Alas 11 ng gabi, nang makabalik ako sa hotel. Pagpasok ko pa lang sa kwarto, isinaksak ko ang USB drive sa aking laptop. Sa loob ng USB, mayroong ilang mga folder, maayos na nakaayos ayon sa kategorya. Binuksan ko ang unang folder. Ito ang CCTV footage mula sa Vista Marina. Napakalinaw ng video at ang timestamp ay nagsasabing December 25, 9:37 p.m. Isang itim na Porsche ang huminto sa pasukan ng restaurant at isang lalaki ang bumaba mula sa driver's seat, lumakad papunta sa passenger side at binuksan ang pinto para sa isang babae. Nakasuot ang lalaki ng charcoal gray na coat at ang babae ay nakamahabang wine red na bestida. Sa sandaling lumingon ng lalaki, malinaw na nakunan ng kamera ang kanyang mukha. Si Miguel. Walang duda. Siya ang lalaking kilala ko sa loob ng 8 taon. Ang lalaking minahal ko sa loob ng 8 taon. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay at muling bumuhos ang luha sa aking mukha. Nagpatuloy ako sa panonood ng video. Ang pangalawang folder ay mga litrato. Ang lokasyon ay isang beachfront villa. Sa litrato, magkatabi sina Miguel at Katrina sa harap ng isang floor-to-ceiling na bintana, nakatalikod sa kamera, nakatingin sa dagat. Sa isa pang litrato, magkatapat silang nakaupo sa isang sofa kung saan nakasandal si Katrina sa mga braso ni Miguel. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanilang mga kamay. Mayroon pang mas matinding litrato. Hinalikan ni Miguel ang noo ni Katrina. Ang kilos ay eksaktong kapareho, nang kapag hinahalikan niya ako, nasusuka ako. Pinigilan ko ang pagnanasang sumuka at nagpatuloy sa pagsusuri ng iba pang mga file, mga chat record, transfer record, hotel stay record. Lahat ay hindi maikakailang ebidensya. Tunay ngang 3 taon nang magkasama sina Miguel at Katrina at mayroon pa siyang ibang mga kabit. Lahat ng sinabi ni Rachel ay totoo. Nagpuyat ako sa harap ng computer. Tiningnan ko ang lahat ng nasa USB drive. Pagsikat ng araw, namumula at namamagana ang aking mga mata, ngunit mas malinaw ang isip ko kaysa dati. Alam ko na ang dapat kong gawin. Binuksan ko ang aking telepono at nagpadala ng mensahe kay Sofia. Sofia, tama ka. Noong gabing iyon, hindi ka nagkamali ng tingin. Mabilis na sumagot si Sofia. Alessia, anong nalaman mo? Sa halip na sumagot, tinawagan ko siya. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat tungkol sa nangyari kagabi, ang sinabi ni Rachel, at ang ebidensya sa USB drive. Matagal na natahimik si Sofia sa kabilang linya. Alessia, anong gagawin mo? Hihiwalayan ko siya. Kalmado ang boses ko. Pero bago ko gawin iyon, pagbabayarin ko siya.
Ilalantad mo ba siya kasama ang Rachel na iyon? Hindi. May sarili akong plano. Tumayo ako at lumakad papunta sa bintana. Habang tinitingnan ang papaliwanag na kalangitan sa labas, sinabi ko, Sofia, pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay? Kahit ano. Pwede mo bang alamin ang tungkol sa investment project na kasalukuyang ginagawa ng kumpanya ni Miguel? Kailangan kong malaman ang eksaktong oras at halaga. Walang problema. May ilang kaibigan ako sa investment industry. Kaya kong alamin. Salamat, Sofia. Alessia, kahit anong gawin mo, susuportahan kita. Matatag ang boses ni Sofia. Hindi karapat-dapat ang gagong iyon na maging asawa mo. Pagkababa ng tawag, nagsimula akong mag-empake. Kailangan kong bumalik sa Maynila. Ang laban sa hinaharap ay kailangang labanan sa Maynila. Tanghali, sumakay ako sa flight pabalik sa Maynila. Habang paalis ang eroplano, nilingon ko ang El Nido sa labas ng bintana. Binago ng lungsod na ito ang aking buhay. Makalipas ang ilang oras, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Paglabas ko pa lang ng terminal, natanaw ko si Miguel na naghihintay sa arrival gate. Nakasuot siya ng pamilyar na navy blue na coat, may hawak na isang bouquet ng mga pulang rosas at may malambing na ngiti sa kanyang mukha. Mahal, pagod ka na siguro. Lumapit siya para yakapin ako. Agad akong umatras. Anong problema? Bahagyang natigilan ang ngiti ni Miguel. Alessia, masama ba ang pakiramdam mo? Hindi. Ako lang. Pilit akong ngumiti. Medyo pagod lang sa mahabang biyahe. Kung ganoon, umuwi na tayo para makapagpahinga ka. Kinuha ni Miguel ang aking maleta at hinawakan ang aking kamay. Kasing init pa rin ng dati ang kanyang kamay. Ngunit alam kong peke ang init na ito. Tulad ng pagiging peke ng mismong lalaki. Sumunod ako sa kanya sa parking lot, paulit-ulit na sinasabi sa aking isipan, Alessia, maging kalmado ka. Kailangan mong maging mas kalmado. Hindi pa ito ang tamang panahon para ilantad ang lahat. Kailangan mong maghintay ng pinaka-oportunong sandali para maghatid ng isang nakamamatay na dagok. Pagka-uwi, kumilos ako na parang walang nangyari. Nagluto ako, naglaba, at nakipag-usap kay Miguel. Ginawa ko ang lahat ng dapat kong gawin, laging may malambing na ngiti sa aking mukha. Ngunit ako lang ang nakakaalam na bawat sandali ay isang pagpapahirap para sa akin. Sa tuwing nakikita ko ang kanyang mukha, ang mga imahe ng mga litratong iyon, nila ni Katrina na magkayakap at naghahalikan, ay biglang lumilitaw sa aking isipan, na nagpapadama sa akin ng labis na pagkasuklam na gusto kong sumuka, ngunit tiniis ko. Alam kong habang mas matagal akong maghihintay, mas magiging malupit ang paghihiganti. Makalipas ang 3 araw, tumawag si Sofia. Alessia, nalaman ko na. May mahalagang investment contract signing ceremony ang kumpanya ni Miguel sa ika-15 ng susunod na buwan. Ang tinatayang halaga ng investment ay 2.5 bilyong piso. Saan gaganapin ang seremonya? Sa Shangri-La at The Fort sa Maynila. Maraming media outlets at investors ang darating. Mabuti, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Sofia, kailangan ko ng isa pang pabor mula sa'yo. Sabihin mo lang, ikonekta mo ako sa ilang mapagkakatiwalaang mamamahayag. Mas mabuti kung yung mga nasa mundo ng negosyo, lalo na yung mga hindi takot mag-ulat tungkol sa mga corporate scandal. Alessia, hindi mo naman siguro binabalak na. Huminga ako ng malalim. Ilalantad ko siya sa kanyang pinakamaningning na sandali sa harap ng lahat. Sa sumunod na 2 linggo, lihim akong naghanda. Muli kong inayos ang lahat ng ebidensya sa USB drive, pinipili lamang ang mga pinaka-nakamamatay. Ang CCTV footage, mga litrato, mga chat record. Anuman sa mga ito ay sapat na para sirain si Miguel sa lipunan. Kumonsulta rin ako sa isang abogado tungkol sa proseso ng diborsyo. Sinabi ng abogado na may malinaw na ebidensya ng pagtataksil. Hindi lang ako makakakuha ng maayos na diborsyo, kundi makakatanggap din ako ng malaking halaga ng alimony. Higit sa lahat, ayon sa isang prenuptial agreement na pinirmahan ni Miguel, kung magtataksil siya, 30% ng shares ng kumpanya ay automatikong malilipat sa aking pangalan. Mariin kong iginiit ang sugnay na ito noon. Agad na pumayag si Miguel, sinasabing, hinding-hindi naman ako magtataksil. Kung iisipin ngayon, napaka-ironic.
Isang araw bago ang signing ceremony, tumawag si Rachel. Miss Santos, handa ka na ba? Oo, handa na ako. Ano ang plano mo? Sa signing ceremony bukas, ilalantad ko siya sa harap ng lahat, kalmado ang boses ko. Pagkatapos, kukunan ng media ang lahat at ikakalat ito sa buong mundo. Hindi ka ba natatakot na gumanti siya? Natatakot. Pag-amin ko. Ngunit higit sa takot, hindi ko kayang makita siyang magpatuloy na mabuhay na parang walang nangyari. Naiintindihan ko, puno ng paghanga ang boses ni Rachel. Miss Santos, hangad ko ang iyong tagumpay. Nobyembre 15, ang araw ng signing ceremony. Puno ang ballroom ng Shangri-La at the Fort. Nagkalat ang mga mamamahayag at investor. Nakasuot si Miguel ng isang matikas na suit at nakatayo sa entablado. Nagbibigay ng isang matagumpay na talumpati. Sa likod niya ay isang malaking logo ng kumpanya at ang slogan na 2.5 bilyong pisong investment, isang bagong pagtalon. Nakasuot ako ng itim na suit at nakaupo sa isang sulok ng ballroom. Mahigpit kong hawak ang isang sobre. Sa loob ng sobre ay mga ebidensya ng pagtataksil ni Miguel, mga litrato, chat screenshot at isang detalyadong description. Maya-maya lang, balak kong ipamahagi ang mga ito sa bawat mamamahayag na naroroon. Tumagal ng mga 20 minuto ang talumpati ni Miguel. Pagkatapos ng talumpati, nagsimula ang signing ceremony. Nakipagkamay siya sa kinatawan ng investment firm, pinirmahan ang kontrata at nagtaas ng baso. Walang tigil ang flash ng mga kamera at abala ang mga mamamahayag. Sinusubukang kunan ang sandaling ito. Sa sandaling iyon ako tumayo. Mr. Santos, binabati kita. Hindi malakas ang boses ko, ngunit biglang tumahimik ang ballroom. Lahat ay napalingon sa akin. Bahagyang nanigas ang mukha ni Miguel, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang composure. Alessia, anong ginagawa mo rito? Ngumiti siya at lumakad papalapit sa akin. Sinusubukang kunin ang aking kamay. Sa isang napakahalagang araw, syempre, kailangan kong dumating at suportahan ang aking asawa. Sabi ko, iniiwasan ang kanyang kamay na may bahagyang ngiti. Ngunit bago kita batiin, mayroon akong gustong ibahagi sa lahat. Binuksan ko ang sobre at ipinamahagi ang mga materyales sa loob sa mga mamamahayag, isa-isa. Ano ito? Mausisang tanong ng isang mamamahayag. Ang isa pang mukha ni Mr. Miguel Santos, kalmado ang boses ko, ngunit bawat salita ay parang kutsilyo. Tulad ng alam ninyong lahat, si Mr. Santos ay isang tanyag na negosyante at isang huwaran ng matagumpay na entrepreneur. Ngunit may isang bagay na hindi ninyo alam. Siya rin ay isang serial adulterer at isang walang hiya. Isang bulungan ang umalingaw-ngaw sa ballroom. Agad na namutla ang mukha ni Miguel. Alessia, ano ang pinagsasabi mo? Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang composure at lumakad papalapit sa akin. Siguradong may hindi pagkakaunawaan lang. Hindi pagkakaunawaan? Malamig akong tumawa at itinuro ang mga materyales sa kamay ng mga mamamahayag. So peke ba ang mga litratong ito? Peking ba ang mga chat record na ito? At ang pagbubulong mo ng matatamis na salita kay Katrina Villanueva sa isang villa sa El Nido, hindi rin ba pagkakaunawaan yon? Lalong nanigas ang mukha ni Miguel. Marahil ay hindi niya kailanman inakala na magkakaroon ako ng ganitong ebidensya. Alessia, pag-usapan natin ito sa bahay, okay? Hininaan niya ang kanyang boses at sinubukang hilahin ako sa isang tabi. Huwag nating gawin ito dito. Bakit? Tinabig ko ang kanyang kamay. Lumakas ang boses ko. Hindi ka ba natakot dito noong kasama mo ang ibang mga babae? Hindi ka ba natakot noong niloloko mo ako? Nagsimula ng kumuha ng litrato ang mga mamamahayag na parang baliw. Walang tigil ang mga flash at nagtinginan na lang ang mga kinatawan ng investment firm. Seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Ang investment na ito ay malamang nawala na. Ang mga sumunod na pangyayari ay parang isang hindi mapigilang bagyo. Sunod-sunod ang mga ulat sa media at ang balitang business elite Miguel Santos, ibinulgar ang pagtataksil ng mismong asawa ay naging numero 1 trending topic. Pagkatapos makita ang ebidensya, agad na inanunsyo ng mga investor ang pagwawakas ng kanilang kooperasyon. Ang 2.5 bilyong pisong investment ay naglaho. Bumagsak ang stock price ng kumpanya ni Miguel at nagmadaling kumalas ang kanyang mga partner. At ako ay naging usap-usapan ng bayan.
Pinuna ako ng ilang tao sa hindi pag-iisip sa mas malaking kapakanan at pagsira sa kumpanya, habang pinuri naman ako ng iba sa matapang na paglalantad sa isang manloloko. Ngunit wala akong pakialam sa sinasabi ng mundo. Ang tanging gusto ko ay hustisya. 3 araw pagkatapos ng signing ceremony, opisyal akong nagsampa ng annulment sa korte. Salamat sa sandamakmak na ebidensya ng kanyang pagtataksil. Mabilis na ipinagkaloob ng korte ang annulment. Ayon sa prenuptial agreement, 30% ng shares ng kumpanya ni Miguel ay naging akin at nakatanggap din ako ng malaking halaga bilang daños perwisyo. Sa sandaling natanggap ko ang hatol, sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Tapos na ang bangungot na ito. Sa unang linggo pagkatapos ng annulment, ipinagbili ko ang lahat ng 30% ng shares. Bagamat hindi ko ito naibenta sa mataas na halaga dahil sa pagbagsak ng stock ng kumpanya, sapat pa rin itong pera para mabuhay ng komportable sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ginamit ko ang pera para bumili ng isang maliit na apartment sa Maynila at nagsimula ng bagong buhay. Ang mga araw na wala si Miguel ay mas malaya kaysa sa aking inaasahan. Hindi ko na kailangang mag-alala sa kanyang mga kasinungalingan o hulaan kung may ginagawa siyang iba sa labas kapag umuuwi siya ng gabi. Maaari akong gumising ng tanghali, kumain ng kahit anong gusto ko, at gawin ang anumang gusto ko. 3 buwan ang lumipas, nakakuha ako ng trabaho sa isang design firm. Hindi mataas ang sahod, ngunit bawat araw ay makabuluhan. Hindi alam ng aking mga kasamahan ang aking nakaraan at tinatrato ako bilang isang normal na bagong empleyado. Nasiyahan din akong magsimula muli, mamuhay ng isang ganap na bagong buhay. Isang araw pa uwi mula sa trabaho, nakasalubong ko si Adrian sa pasukan ng aking apartment building. Mukha siyang mas pagod kaysa 3 buwan na ang nakalipas. Lubog ang kanyang mga mata at puno ng pagod ang kanyang mukha. "Alessia," tinawag niya ako. "Pwede ba tayong mag-usap?" Huminto ako at tiningnan siya. "Kung may sasabihin ka, sabihin mo na." Natahimik si Adrian sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, "Pasensya na. Noong gabing iyon sa bahay ninyo na nagpapanggap bilang si Miguel, ako iyon. Nilinlang kita. Alam ko, kalmado ang tono ko. So, gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo ng personal." Yumuko si Adrian. "Hindi ko dapat tinulungan si Miguel. Kahit alam ko kung anong klase siyang tao. Dapat sinabi ko sa'yo ng mas maaga. Pero hindi mo ginawa." Hindi ko ginawa." Mapait na ngumiti si Adrian. "Kaya pinagbabayaran ko ito ngayon. Nalugi ang kumpanya ko at iniwan ako ng asawa ko." Hindi ako nagsalita. Tahimik ko lang siyang tiningnan. "Alessia, patawarin mo ako." Tumingala si Adrian. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. "Alam kong mali ang ginawa ko. Pero, Adrian," putol ko sa kanya, "hindi mo kailangan ang kapatawaran ko. Ang kailangan mo ay ang magnilay-nilay at magsimulang muli bilang isang bagong tao." Pagkatapos kong magsalita, tumalikod ako at umalis. Narinig ko ang mahabang buntong hininga ni Adrian sa aking likuran, ngunit hindi ako lumingon. Isang araw ng tagsibol, 1 taon ang lumipas, nakilala ko ang isang lalaki sa isang kapihan sa ibaba ng aking opisina. Nakasuot siya ng komportableng puting shirt at salamin at mayroon siyang napakalambing at matalinong dating. "Excuse me, may nakaupo ba rito?" tanong niya. Itinuturo ang upuan sa tapat ko. "Wala, sige, umupo ka." Umupo siya, umorder ng Amerikano at binuksan ang kanyang laptop para magtrabaho. Naupo kami roon, bawat isa ay abala sa aming ginagawa nang walang imikan. Makalipas ang ilang sandali, bigla siyang tumingala sa akin at sinabi, "Mukhang hindi ka masaya." "Talaga?" Medyo nagulat ako. Marami lang akong iniisip. "Minsan, ang sobrang pag-iisip ay nagpapahirap lang sa'yo." Ngumiti siya. "Bakit hindi mo subukang kalimutan ang nakaraan at i-enjoy ang kasalukuyan?" Natigilan ako sandali, pagkatapos ay napangiti na rin. "Tama ka. Matagal kaming nag-usap noong araw na iyon." Ang pangalan niya ay David Cruz, isang freelance writer na mahilig maglakbay at kumuha ng litrato. Mainit ang kanyang ngiti at seryoso siyang tumitingin sa'yo. Kapag nagsasalita, ibang-iba siyang tao kumpara kay Miguel. Nang paalis na kami, tinanong niya ako, "Kung may pagkakataon sa susunod, pwede ba tayong magkape ulit?" Nag-isip ako sandali. Pagkatapos ay tumango.
Ang mga sumunod na pangyayari, tulad ng lahat ng magagandang kwento, ay natural na naganap. Naging kasintahan ko si David, at pagkatapos ay naging asawa ko. Naglakbay kami ng magkasama, pinanood ang pagsikat at paglubog ng araw ng magkasama at naranasan ang mga saya at lungkot ng buhay ng magkasama. Hindi siya perpekto, ngunit totoo siya. Yayakapin niya ako kapag malungkot ako at magagalak siya kasama ko kapag masaya ako. Hindi siya bumubulong ng magagarang salita ng pag-ibig, ngunit ramdam ko ang kanyang pagmamahal sa bawat kilos niya. Isang araw, nakahiga kami sa mga upuan sa balkonahe, pinapanood ang mga bituin. Biglang nagtanong si David, "Alessia, nagsisi ka ba?" "Nagsisi saan?" Sa paglalantad kay Miguel ng ganoon. Nag-isip ako sandali, pagkatapos ay umiling. Hindi ako nagsisisi. Kung tiniis ko noon, malamang nabubuhay pa rin ako sa kasinungalingan na iyon, sa sakit. Dahil sa katapangan ko noon kaya kita nakilala. Lumingon si David at hinalikan ang aking noo. "Alessia, salamat sa pagpili sa akin." Sumandal ako sa kanyang mga braso at tumingin sa kalangitan na puno ng bituin. Isang ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Binago ng tawag na iyon sa kalaliman ng gabi ang aking tadhana. Ang tawag na iyon ang nagpamulat sa akin sa tunay na pagkatao ng isang tao. At ito rin ang nagbigay daan sa akin na mahanap ang kaligayahang tunay na para sa akin. Ang Tom AM na ringtone ay dating simula ng isang bangungot, ngunit kung babalikan ngayon, ito rin pala ang panimulang punto ng isang bagong buhay. May mga bagay na kailangan mong mawala para makamit ang isang bagay na mas mabuti. 2 AM